As we thought of Jerusalem, we put away our harps, hanging them on the branches of poplar trees. For our captors demanded a song from us. Our tormentors insisted on a joyful hymn. Sing us one of those songs of Jerusalem. But how can we sing songs of the Lord while we are in a foreign land? Can we read verse 4 together? 1, 2, 3, go. But how can we sing songs of the Lord while in a foreign land? Pinamagatan ko po ang mensaheng itong praise from a painful place. Praise from a painful place. By the way, if you are joining us for the very first time, especially if you are joining us in person, marami pong salamat for taking the time to receive the Word of God. I believe hindi po aksidenteng dinala kayo ng Panginoon sa lugar na ito. You are on a divine appointment and you will leave this place way better kung ikukumpara nung dumating po kayo dito. Praise from a painful place. Nakakaranas ba kayo mga kapatid, napunta na ho ba kayo sa isang sitwasyon na naramdaman po ninyo yung overwhelming amount of heaviness? Parang ang bigat-bigat ng inyong pakiramdam, ang bigat-bigat ng inyong thoughts, ng inyong emotion, and even your spiritual life, pakiramdam mo parang ang bigat-bigat. Na nakarating ka sa isang lugar na walang nakakaunawa at nakakaintindi sa tunay mong nararamdaman. Parang gandang lyrics ng kanta na yun. Na parang you are surrounded with so many people and yet you feel alone. Because it's possible to be surrounded with a lot of people and still feel lonely. That even misery and ministry come together at the same time. Parang every time na lang you went home, every time you come to church, yung countenance mo, yung mukha mo laging nakayoko, laging mababa ang tingin mo sa sarili mo, and you always feel defeated. Na parang mas madaling sabihin yung aray kesa hallelujah. Na parang mas madaling sabihin yung ouch kesa praise the Lord. Nakakaranas ba kayo ng mga sitwasyon na ganito mga kapatid? Na may mga pagkakataon sa buhay natin na kapag tayo'y dumarating dito sa sitwasyon na sinasabi ko, napapatanong talaga tayong nasan nga ba ang Panginoon in the middle of all this? Nung ako'y binetray ng aking kaibigan, nasa ng Diyos? Nung hindi ako pumasa sa board exam, nasa ng Panginoon? Nung nawalan ako ng mahal sa buhay, nasa ng Diyos? Nung dumaan ako sa cancer, asa ng Diyos? Bakit parang hindi ko siya maramdaman? Nung ang business ko is not in good shape and my marriage is failing, where is God in the middle of all this? Alam ko, lahat tayo dumating sa pagkakataon ng ating buhay that you are in a season that you did not ask for. Dumating ka sa pagkakataon at lugar ng iyong buhay na hindi mo hiningi, pero na-realize mo na lang, nagising ka na lang, na nandun ka sa isang lugar na hindi mo naman pinangarap na mapuntahan. At to make matters worse, hindi mo alam kung kailan ito matatapos. Na hindi mo na nga alam kung bakit mo nararamdaman ang iyong nararamdaman, hindi mo pa alam kung ano ang mangyayari sa iyo sa araw ng bukas. Ito po ang context ng pinag-aaralan natin sa Psalms 137. Sapagkat kahit sinong Jewish people ang tanungin mo about 597 BC, alam po nila kung ano yung importanteng pangyayari sa kanilang bansa. Bibigyan ko lang kayo ng konting history lesson mga kapatid, kasi nung 597 BC, ang nation of Israel ay na-invade ng mga Babylons. Ito mga Babylons, mga kapatid, dinestroy ang kanilang capital city, which is Jerusalem. And under sa pamamahala at paghahari ni King Nebuchadnezzar, sinira ng Babylon ang sovereignty ng nation of Israel. And because sinira ng Babylon yung sovereignty ng nation of Israel, ang buong bansa is actually been displaced. Hindi nila alam kung saan sila lulugar. And they've been displaced for decades. They've been displaced for years until nung 1948, nung nakamit ng Israel ang kanilang kalayaan. In fact, ang mga nangyari dito mga kapatid, kahit di nyo ako pinapansin, pwede bang pakinaan konti yung monitor ko dito? Ang nangyari dito mga kapatid is that nung sila ay in-invade ng mga Babylons, around 7,000 Jewish people ang pinersa ng Babylon na pumunta sa kanilang bansa at iwanan ng Israel. Let me repeat. Nung panahon ng 597 BC, ang Babylon, puinersa niya ang nation of Israel na iwan yung kanilang bansa. 7,000 people mula sa Israel. Ang puinersa nilang iwanan yung Israel at pumunta at maglingkod sa bansa ng Babylon. Let me repeat. Yung mga Jews ay puinersa ng Babylon to live in a hostile territory. Yung mga Jews ay pinersa ng mga Babylon na mag-adjust sa kanilang sariling bansa. At hindi ito basta-bastang random people lang.
In fact, ang mga Babylon, pinili nila yung 7,000 best and the brightest ng nation of Israel. Yung mga artistic, yung mga philosophical, yung mga scientific, yung mga intelligent, yung mga cream of the crop ng nation of Israel ay puwersa ng mga Babylon na pumunta sa kanilang bansa para sila'y magtrabaho para sa kanila. In fact, mga kapatid, nung 597 BC, pagkatapos nilang mapunta sa Babylon, may isang propeta na ang pangalan ay Hananiah na nag-declare sa kanila at nagsabi sa nation of Israel, huwag kayong mapanghihinaan ng loob. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa sapagkat alam kong alipin tayo ng Babylon ngayon, pero in 2 years tayo ay papalayain ng ating Panginoon. Okay, you don't get it. Ang sabi ng scripture, itong si Prophet Hananiah pumunta sa nation of Israel para sabihin sa kanila that in 24 months, this exile, this suffering is going to end. Alam kong mahirap ang ating sitwasyon, naglilingkod tayo sa hindi naman natin bansa, pinaglilingkuran natin yung mga taong kaaway natin, pero huwag kayong mababagabag, huwag kayong mawawalan ng pag-asa sapagkat in 24 months, lalaya din tayo. They must have received a sense of hope na finally kahit gaano pala kahirap ang sitwasyon namin, may katapusan din pala ang lahat. That these two shall pass. Until na-receive nila yung letter from Prophet Jeremiah. Watch this, fasten your seatbelt. So ang sabi ni Prophet Hananiah, in 2 years, lalaya na tayo. In 24 months, matatapos ang exile at slavery na ito. Nung dumating si Prophet Jeremiah, ang sabi niya sa nation of Israel, huwag kayong maniniwala kay Hananiah. Sapagkat sabi sa akin ng Panginoon, hindi 2 years, kundi 70 years. Now, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman mo kung umasa ka na in 2 years lalaya kayo, tapos sasabihin nitong prophet din na Jeremiah, huwag kayong maniniwala kay Hananiah. Sapagkat yung sinasabi niyan 2 years, hindi totoo yon. Kayong lahat, tayong lahat ay lalaya sa loob ng 70 years. In fact, sabi ni Jeremiah, do not listen to this prophet who's supposed to speak on behalf of your God. Hindi 2 years. Ang sabi ng Panginoon sa atin, 70 years. I don't know how you will interpret it, pero as far as I'm concerned, parang ang sinasabi ng Panginoon, mahirap ang sitwasyon na inyong pinagdadaanan, but this season that you are going through is not going to end quickly. Hindi ito basta-basta matatapos. Hindi ito mababago ng isang panalangin lamang. Hindi ito mababago ng isang paghingi o paglimos sa ating Panginoon. Because God is not going to deliver you just yet. Na ang burden na ito will not be lifted immediately. That you have to go through this pain for a while. Na dumadaan kayo sa sakit, alam kong inaantay nyo kung kailan matatapos, but settle down. Ang sabi ni Prophet Jeremiah, mag-asawa na kayo dyan. Magtayo na kayo ng bahay ninyo. Diligan ninyo ang mga halaman sapagkat hindi lang 2 years kundi 70 years. Yung paghihirap natin hindi basta-basta matatapos. Kahit anong pamamalimos at pananalangin natin sa Panginoon, this is not going to end. Ang sakit, no? To make matters worse, para palaliin pa ang sitwasyon, minsan ang mga tormentors ng nation of Israel habang ang mga Israelites ay nasa gitna ng kanilang captivity, concerned sila sa kalagayan ng kanilang bansa sapagkat iniwan nila ang Jerusalem, wala silang information kung ano na nangyari sa kanilang bansa. At nung nalaman nila ang kalagayan ng kanilang bansa, na ang kanilang temple ay destroyed, ang mga bridges ay destroyed, ang mga walls ay destroyed, napaiyak ang mga taong ito. Yung 7,000 na mga taong ito that was hoping for the best was now crying in Psalms 137. Actually, they wrote Psalms 137. Yung mga exile na ito ang nagsulat. Na ang sabi nila sa verse 1, beside the rivers of Babylon, habang kami nakaupo doon sa ilog ng Babylon, nakaupo kami at umiiyak habang iniisip namin ang kalagayan ng aming bansa. Verse 2, we put away our harps. We hang on the branches of poplar trees. Yung mga instrument namin that was supposed to be used para kami magsaya, iniwanan na namin at binitawan namin. Bakit? Ang sabi ng verse 3, for our captors demanded a song from us. Our tormentors insisted on a joyful hymn. Habang binitawan na namin ang harp namin, habang kami umiiyak, habang kami nakaupo, ang sabi pa ng mga tormentor namin, sige nga, umawit nga kayo ng pagpupuri sa Diyos ninyo. Sige nga, sampulan nyo nga kami nung kinakanta ninyo sa Jerusalem.
Para bagang minamaliit sila, parang hinahamak sila. Habang sila'y umiiyak at habang devastated sila sa sakit na kanilang nararamdaman, ang sabi ng Babylon, sige nga, umawit nga kayo ng pagpupuri ninyo doon sa Diyos na sinasabi ninyong magliligtas sa inyo. That's why they said on verse 4, but how can we sing the songs of the Lord while we are in a foreign land? Bakit? Sapagkat para sa mga nation of Israel, walang halaga, walang saysay na kami kumanta ng pagpupuri, gayong nandito kami sa isang masalimuot at malagim na sitwasyon. Which is a good reminder for many of us, mga kapatid, na marami po sa atin hirap magpuri kapag hindi perpekto ang ating sitwasyon. You don't have to have a perfect condition to praise a perfect God. You don't have to have a perfect health para purihin at sambahin ang ating Panginoon. In fact, even when you are in the midst of a difficult and tough situation, you really have a choice right now to complain or to praise. Meron kang choice na magpuri, meron ka ring choice na magreklamo. You have a choice beyond what you feel. You have a choice beyond what you see. Alam kong masalimuot ang iyong nakikita, alam kong hindi maganda ang iyong nararamdaman, but you really have a choice, and that's my message for you today. Meron kang choice na mag-complain or meron kang choice na magpuri sa ating Panginoon. Either you will stay in defeat or you will praise from a painful place. Either you will stay in that loss, either you will stay in that depression, either you will stay in that anxiety. Mananatili ka ba sa anxiety na yan? Mananatili ka ba sa kalungkutan na yan? Mananatili ka ba sa sakit na yan? O magpupuri ka sa gitna ng sakit? O magpupuri ka sa gitna ng kawalan? O magpupuri ka sa gitna ng pagkalugi? Why? Because praise is our way to the throne room of God. Kung nais mong maranasan ang presensya ng Panginoon, kung nais mong makapasok sa presensya ng Panginoon, the only way for you to do that is to praise the Lord. Sabi nga ng Psalms 100, enter His gates with thanksgiving and come into His courts with praise. Everybody read that with me. Enter God's gates with thanksgiving and into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Now watch this. Tignan nyo yung dalawa naka-highlight. Enter His gates with thanksgiving and enter His courts with praise. Now if you know yung parte o itsura ng tabernacle, magkaiba talaga yung gate sa courts. Yung gate, yan yung pinakapinto. Gate nga eh. Okay? Finally, nakakonect na ako sa inyo. Kanina pa ako nag-aantay, 11 minutes na. Yung gate, yan yung pinto. Yung courts, yan yung loob. So merong inner courts, o may outer courts, may inner courts, may most holy place. Ang sabi ng scripture, with thanksgiving, you can enter the gate. But with praise, you can enter the courts. So ibig sabihin, yung thanksgiving, madadala ka niya hanggang gate. Pero yung praise, madadala ka niya hanggang loob. Now, ano ang difference ng thanksgiving sa praise? Sa thanksgiving, alam mong nagpapagaling siya. And you give thanks for it. Pero dun sa praise, alam mo na siya mismo yung author ng bagay na yun. Ang problem na marami sa atin, we always praise God for what He has done, but not praising God for who He is. What I'm trying to say is this. Kasi pag pinagaling ka, salamat kay Lord, thanksgiving. Pero kaya mo bang magpasalamat kahit hindi ka gumaling? That is praise. Kasi doon sa praise, hindi siya affected ng circumstance. Naniniwala ka pa rin nagpapagaling siya kahit hindi ka pinagaling. Naniniwala ka pa rin nagdi-deliver siya kahit hindi ka delivered. Naniniwala ka pa rin nagpo-protekta siya kahit na-aksidente siya. And many of you probably are wondering, Pastor, yan na naman, hindi na bago yung revelation na yan. Totoo naman po, nire-remind ko lang naman talaga po kayo. In fact, it's my job to remind you of what you already know. Kasi minsan, amen, nakakalimutan natin magpuri sa Panginoon. Listen to me, madaling magpuri sa Panginoon kapag maganda ang sitwasyon. Madaling magpuri din sa Panginoon pag tapos na yung sitwasyon. Pero mahirap magpuri sa Panginoon pag nasa gitna ka mismo ng sitwasyon. Can you praise from a painful place? Kaya mo bang sambahin ang Panginoon kahit sumasakit ang puso mo? Kasi madaling sabihin yung praise is a weapon. Totoo yan. Sabi nga nila, when praise goes up, blessings come down. Madali din po yan. Sure. Magkasundo tayo. Praise is a weapon. Praise is a weapon.
When praise goes up, blessings come down. Ito yung medyo mahirap pakinggan. Praise is not just your weapon. When you praise, blessings come down. All of them are true. But this is also true. Praise is a command. It's not a suggestion. It is a command. Ano ang sabi ng Psalms 150 verse 6? Basa, lagyan nyo ng tono. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Now, God is not suggesting, kung may hinanga ka ha, pwede ba magpuri ka? No. It is a command. Inuutusan ng Diyos ang lahat ng may hininga, mabaho o hindi, na magpuri sa ating Panginoon. Praise is not just a weapon. Praise is a command. Inuutusan po tayo ng Panginoon na magpuri sa Kanya. Hindi sinabi ng Scripture, let everything that has breath praise the Lord when all things are working together on your favor. Hindi sinabi ng Scripture, let everything praise the Lord kapag nakapasa ka sa board exam, kapag na-promote ka sa trabaho. Sabi ng Scripture, let everything that has breath praise the Lord. Regardless of what is happening in your life, you ought to praise the Lord. Not just for what He can do for you, but you ought to praise the Lord for who He is in your life. Ano pa? Praise is a command. Ang sabi ng Scripture, lift your hands in the sanctuary. So every time the worship leader are asking you, lift up your hands. Hindi lang kayo basta pinapalift up your hands kasi maganda sa camera. No, lift your hands is a command. Utos ng Panginoon that every time you lift your hands, is a gesture that you surrender your life to the Lord. Na isinusuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. So when God says, lift up your hands, hindi niya sinasuggest, itaas mo ang kamay mo ha, kapag komportable ka, kapag nakapag-deodorant ka. No. Ang sabi ng Scripture, make a joyful noise. Make a joyful sound. Ang sabi ng Scripture, praise Him with a stringed instrument. Praise Him with the clashing of the cymbals. Sing to the Lord is a command. Kaya minsan pag nakikita namin na hindi kayo kumakanta, sing. Because it's a command. We have to sing it. Because what your body says on the physical, kapag ka nagsasalita ang physical, pagka bumubuka ang bibig natin on the physical, something is happening on the natural, on the supernatural. Sing. In fact, sa lahat ng mga, minsan tayo nagre-reklamo, bago na naman yung kanta natin. In fact, may reason ho yan. Ang sabi ng Isaiah 42 verse 10, sing a new song to the Lord. It's a command. Is it not just something na, sige, kantayin natin kasi maganda yung kanta. We are encouraged. We are commanded by the Lord to sing a new song to the Lord. In fact, ini-encourage ko kayo kung may mga time kayo, magsulat kayo ng kanta. Write a new song. Sing a new song to the Lord. And sing His praises from the ends of the earth. Sing, all you who sail the seas. All who will live in the distant coastland. Verse 12, let the whole world glorify the Lord. Let the global family of Gia Kamanaba glorify the Lord. Let us sing His praises. And watch this, fasten your seatbelt, verse 13. And then the Lord will march forth like a mighty hero. He will come out like a warrior full of fury, and He will shout His battle cry and crush all His enemies. Listen. Sino sa inyo gusto niyo yung blessing ng verse 13? Ulitin ko, sino po sa inyo gusto niyo ang blessing ng verse 13? Now, context is king. Context is king. Masarap i-claim ang verse 13. Pero based on its context, hindi mangyayari ang verse 13 kung hindi mo gagawin yung verse 10 at verse 12. Ano yung verse 10? Balikan natin yung verse 10. Sing a new song to the Lord. You gotta sing praises all the earth. Sing, all you who sail the seas. All you who live in distant coastland. Verse 12. Let the whole world glorify the Lord. Let it sing His praises. And then, verse 13, the Lord will march forth and crush your enemy. Ibig sabihin, the moment na nagsimula kang kumanta, ang Diyos nagsisimulang magtrabaho. So if you're not comfortable singing songs during our praise and worship night, you have to be comfortable with it. Kahit pa sintonado ka, go ahead. Pagdating niyan sa langit, ino-auto-tune na yan ni Lord.
May mga alto ba dito? Alam niyo po yung alto? Ala sa tono? Diba? Soprano, bass, tenor, alto, ala sa tono. Kahit wala sa tono, sing it. Isipin mo na lang, new song ni Lord yan. Hindi ko maintindihan kinakanta mo. Bago to, kasi sabi ng Bible, sing a new song to the Lord all the earth. Alam niyo, kaya po dito sa Gia Kamanaba, ini-encourage ko talaga worship team natin. Sing a new song. Umawi tayo ng mga bagong awitin. Huwag tayong maging allergic sa bagong kanta. Bakit? Kasi lahat ng lumang kanta, bago din po yan dati. Kung hindi natin siya tinanggap nung bago pa siya, hindi siya magiging luma. I surrender all. Imagine niyo nung unang pinapakanta yan, siguro sabi ng iba, bago na naman. So yung bago noon, luma ngayon. At yung bago ngayon, luma 10 years later. Sing a new song. Huwag kayo mahiyang kumanta. Lalo ang mga Pilipino, ang gagaling kumanta. Amen. Huwag lang natin kantahin yung kanta ni Taylor Swift. Kantahin natin yung kanta ng Panginoon. Amen. Pagbukas nyo ng YouTube ninyo, mag-search kayo Christian Songs 2024. Search niyo sa GSMNB Takbuhan. Maganda raw yon. New song. Amen? Naalala niyo po si David? Si David, nung pumasok ang Ark of the Covenant, matagal nilang hinanap ang Ark of the Covenant, nung bumalik na si Jerusalem, sobrang ligaya ni David na bumalik na finally yung Ark of the Covenant, which signifies, by the way, symbolizes the presence of God. Nung bumalik na ito sa 2 Samuel chapter 6, hindi niya napigilan yung kanyang sarili. Si David kasama ang buong nation of Israel, they dance with all their might. They praise with all their might. To the point na sobrang tindi ng pagsayaw ni David, hindi niya na napapansing nahuhubaran na siya. Now you have to understand, hari na si David at this point. Kaya nung napansin ng kanyang asawa na nahuhubaran na yung kanyang asawa, sabi niya, honey naman. Okay namang magpuri, pero wag naman to the point na mahuhubaran ka na. I-save mo naman ang iyong dignity. Pero hindi ginawa ni David John. Amen? Nagsayaw siya as if walang nakakakita sa kanya. He doesn't care. He's not dancing for these people. He is dancing for the Lord. He's dancing for the Lord. That's why I want to encourage you, church. Every time we come to church, let loose. Kung gusto mo magtaas ng kamay, go ahead. Kung gusto mo magsayaw, go ahead. Kung gusto mo sumigaw kahit wala sa tono, go ahead. Pastor, do you see how I worship the Lord? Very demure, very mindful, very cutesy. Minsan tayo nonchalant. Amen? We are so concerned about our voice, very demure, very mindful. Sa mga hindi nakakagets, nasa TikTok, very demure, very mindful, very cutesy. Pero si David, nung nagsayaw siya, sabi niya, I will not dance very demure. I'm not going to be mindful. I'm not going to be cutesy because I'm praising the Lord for who He is and I'm happy and celebrating for what He has done. So next time we gather, huwag kayo mahiya sa katabi ninyo. I give you permission. Pag natamaan siya, mag-sorry kayo, tapos sabihin nyo, sabi ng Lord, love your enemy. Amen. And I'm not saying this, I don't want to be corrective. I don't want to correct how you worship. It's more of a directive. I want to direct the whole church. Amen? To worship the Lord with all our hearts. Hindi lang tayo dependent sa awitin. Amen? Because for context, by the grace of God, our church is rapidly growing right now. Honestly. And it's my job as your pastor to make sure that every one of us are on the same page. So I want to personally ask you. I want to personally ask the church. Kahit lumalaki po ang simbahan, wag nating tatanggalin, wag nating hahayaan na mawala yung theology natin ng worship. Wag nating tatanggalin yung culture of worship. And listen to me, sinabi ko theology of worship. Hindi ko sinabing definition natin ng worship. Hindi ko sinabing definition natin ng praise. Kundi yung definition ng scripture. Kasi madali lang sa ating sabihin, hindi ko type yung kanta, hindi ko naramdaman yung presence of the Lord.
Ang babaw ng worship, parang hindi ako nakapagpalalim. Because unfortunately for many years, ina-associate natin ang worship sa feelings natin. Na porket hindi natin feel, hindi bumaba ang Holy Spirit. So hindi siya nagpakita sa amin. Kasi parang masyadong malalim ako at mababaw ito. Which is fascinating to me, na yung bagay na mababaw sa iyo, malalim sa iba. In fact, itong preaching na to, baka boring sa iyo, pero 5 months later, kapag dumaan ka na sa pagsubok at sa painful situation, yung boring ngayon, relevant 5 months later. Do you understand what I'm saying? Because it is subjective. Maaaring hindi mo siya nakikita ngayon. Because in worship, you don't just do what you feel like doing. Sa tunay na worship, ang tunay na worship, hindi siya dependent sa nararamdaman mo. That's why we gotta be careful. Naramdaman ko ang presensya ng Panginoon. But probably that's just an emotion. But worship involves emotion anyway. Pero hindi lang basta emotion. You have to really praise the Lord. Learn to praise the Lord from a painful situation, that even when things are not going your way, will you still praise the Lord? Amen? Huwag natin ilagay lahat ng burden sa worship leader na hindi ko naramdaman. Siguro hindi nag-quiet time ang worship leader. Hindi ko naramdaman ang presensya ng Panginoon. Siguro may kasalanan ginagawa ang worship leader. Listen to me, my friends and family. Don't go to GSMNB worship experience to be an observer of other people who are worshiping. Come here as a worshiper. Pumunta ka rito with a heart and with an attitude, I will praise, regardless of who is going to lead the worship, regardless of what song they are going to sing. Kahit hindi nila favorite yung kakantahin namin, kahit hindi ko alam yung kakantahin namin, at ang favorite kong kanta, Diyos ka sa amin, pero iba yung kinanta nila, I'm okay, I'm fine, Gwenchana. Amen? Kasi hindi tayo nag-aantay. Not to disrespect our worship team. They are incredible. We love our worship team. But to be honest with you, we don't need worship teams to lead us into worship. In fact, we are commanded to lead ourselves to worship. When you don't feel like it, lead yourself. Ano sabi ni David? Bless the Lord, O my soul. So every time you don't feel like worshiping, when you are going through a tough situation, mahirap ang buhay, hindi mo alam kung makakasurvive ka, kung yung pagtaas ng kamay parang hirap na hirap, yung pagkanta parang pigil na pigil, utusan mo ang kaluluwa mo. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Sabi po ni David sa Psalms 42 verse 6, why are you so downcast, O my soul? Why are you so disturbed within me? Nararanasan nyo ba minsan yan, parang downcast kayo, disturbed kayo? You're feeling something that you should never felt dahil nga Christian kayo in the first place. Si David din dumaan doon. Kaya nga challenge siya yung sarili niya, ba't ka nada-downcast? Bakit ka disturbed? Ito gawin mo, put your hope in God, and yet I will praise Him. My Savior and my God, my soul is downcast within me, therefore I will remember you. Because alam ni David, something spiritual, something powerful happens when we sing songs of praise. Kapag nag-worship ka, what you do physically affects you spiritually. So when you lift your hands, you are not just lifting your hands physically. Something powerful in the spirit happened. When you say, I will bless the Lord at all times. When you sing about the goodness of God. In the supernatural realm, some fights are being fought on your behalf when you worship the Lord. Kasi salamat kay Lord kapag pinagaling niya tayo. Salamat kay Lord kapag nakarecover tayo sa matinding pagsubok. Pero minsan yung hindi natin napagpapasalamat, yung aksidenteng hindi na dumating kasi yung mga guardian angels mo, inassist ka. Because God gave His angels charge over you. Minsan hindi natin napagpapasalamat yung preservation. Napagpapasalamat lang natin yung sustenance ng Lord. Thank you for that. Salamat kay Lord kasi nag-provide siya nung kailangan ko siya. Salamat sa Panginoon na pinotektahan niya ako. Pero pero minsan di natin nare-realize na yung hindi ka nagkasakit is also a blessing. Ang miracle, hindi lang yung deliverance. Even yung survival, miracle. Sino sa inyo, yung survival sa inyo, miracle? Na hindi nyo alam kung paano kayo nakarating sa tagpong ito kasi noong 2021, you almost killed yourself. And yet you are here today.
Amen. Smarter, brighter, stronger because of the presence of God in you. Why? Because you chose to praise the Lord anyway, regardless of what's happening in your life. Kaya ang tip ko sa inyo mga kapatid, kapag nahihirapan po kayo, kapag nauubos na yung bank account ninyo lalo na, amen, wag muna kayong magpatalo sa overthinking. Wag muna kayong magpadaig sa worrying and anxiety. Begin to praise the Lord. Hindi ko alam kung nararanasan nyo yun habang nagdadrive ka sa kotse. Napapakanta ka na lang ng papuri sa Panginoon. Imbis na Love Radio, imbis na 106.7, JOHN 316, John 3:16, come on now. Supportahan niyo naman ako. Lagapakin joke oh. Kahit konting support lang oh. Sabi nung last Sunday sa Pastor, hindi corny mga joke mo. Now this is a proof that it is. Amen? You open your radio, o kaya naman kapag ka nasa phone ka, bubuksan mo yung Spotify, GSMNB, you open YouTube channel, search Christian songs. Why? Because you have to start your day, start your life, start your prayer in worship. Kung baga wala pang ginagawa si Lord, nagpupuri ka na kasi nga hindi ka naman nagpupuri sa kaya niyang gawin. Nagpupuri ka kung sino siya sa buhay mo. Ina-acknowledge mo na kagad, Lord, alam ko, hindi pa ako nananalangin, but I know that you are going to answer my prayers. Amen. Because praise is a weapon. Praise is a weapon. Naalala niyo po si Jehoshaphat, si Judah. By the way, Judah means praise. Amen? Nung inatake ang Judah ng 3 innumerable armies, hindi alam ni Jehoshaphat ang gagawin. Because you know what? Isa sa mga taktika ni Satan ngayon, atakihin yung praise mo. He's going to attack Judah. Pagtutulungan ni Satan yung Judah. Pagtutulungan ni Satan yung praise life mo, yung prayer life mo, para hindi ka makadulog sa Panginoon. That's why nasabi ni Jehoshaphat, I don't know what to do, but my eyes are fixed on you, which is logical. Kasi kung ikaw ay surrounded with 3 innumerable armies, talagang hindi mo alam ang gagawin mo. Anong ginawa ni Jehoshaphat? Nanalangin siya sa Panginoon for instruction. Kung pagbabasihan ng kanilang experience, pwede silang lumaban, pero ang instruction sa kanila ng Panginoon, be still. Magantay kayo. Now, you don't do that. Kapag surrounded ka ng 3 innumerable armies, outnumbered kayo. Defeat is inevitable. And then sabi ng Panginoon, be still. And something strange happened that morning. Kasi ang sabi ng scripture, 2 Chronicles 20:22. At the moment, they began to sing and to praise the Lord. So nilagay ni Jehoshaphat yung praise and worship team sa unahan. Nilagay niyo yung dancer sa unahan, yung singer sa unahan, yung musician sa unahan, which is usually, ang nilalagay mo doon, shield bearer. Pero instead, the shield bearer, ang nilagay niya, praise and worship team. Kasi para kay Judah, kahit anong shield bearer ilagay natin, 3 kingdom yan against us, nagkampi-kampi against us. So military strategy is off the table. Let's start with praise. Let's start with praise. Alam niyo kinanta nila? Habang nakapikit siguro sila, tumatambol sila, kasi nasa una, imagine niyo, hindi naman sanay ang mga musician na nasa una. Pag may war at gera, lagi nasa likod dyan eh. Tapos biruin mo, bigla ka makakarinig sa hari ninyo, guys, kayo nasa unahan. Ha? Sir? Sure kayo, sir? Probably habang nasa unahan sila, di nila alam kung ba't sila nandun in the first place. Siguro nakapikit na sila, bahala na kung tamaan ako ng pana, give thanks to the Lord. Pray, buhay ka pa ba dyan? Buhay ka pa ba dyan? Di niya alam kung yung katabi niya, okay pa. But they keep on singing, give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. There is something powerful about confessing the love and the mercy of God in your life. Every time kino-confess mo, mabuti ang Diyos, His mercy endures forever. His anger will last for a moment, but His favor will last for a lifetime. Give thanks to the Lord for He is good and His mercy endures forever. Ang sabi ng scripture, balik mo anak, verse 22. At that moment na kumanta sila ng papuri sa Panginoon, the Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to begin fighting amongst themselves. And they destroyed each other. Nagkampi-kampi sila para kalabanin yung Judah, pero nung kumanta sila, di ko alam kung gaano kasintonado yung kanta nila.
na na-confuse yung mga kaaway nila. Sila mismo nagpatayan. Alam mo yung ginawa nila? Imbis na lumaban, kinolect na lang nila yung spoils of war. There is something powerful about the praise our God. You don't have to fight. You just have to be still and sing to the Lord all the earth for everything that He has done, for His greatness. So ang praise hindi lang nangyayari sa dulo. Dapat nangyayari siya sa simula. Dapat nangyayari siya sa gitna. At ang praise, listen to me, hindi siya basta distraction. Magsisimba ako ngayon para makalimutan ko naman saglit yung problema ko. So magsisimba ka, puri ka kay Lord, Lord, salamat, distraction, saglit lang, pag uwi mo may problema ka uli. No, praise is not a distraction. Praise is the solution. Hindi siya red horse na ginagawa mong distraction. Pre, iniwan niya ako. Sige, tagayan mo. Para makalimot ako sa sakit na nararamdaman ko. Mahal kita, Marife. Sino ba si Marife? Iinom ka. Makakalimutan mo pansamantala kasi nga distraction. Pero kinabukasan, may problema ka pa rin, nadagdagan pa. Magbibili ka pa tuloy ng Advil dahil sa hangover. Bakit ginawa nating distraction? I-distract lang ako, pupunta lang ako every week, every time I feel bad, every time I'm in a painful situation, punta muna ako para makalimot ako saglit. Sabi ng Lord, bakit mo ginagamit na distraction yung praise kung pwede naman siya maging solution? Praise is your weapon. Hindi porket nagpupuri ka, wala kang ginagawa kapag nagpupuri ka, kumakanta ka lang, pero may ginagawa ang Diyos habang nagpupuri ka. When you start to open up your mouth, God starts to work in your life. It doesn't make sense, di ba? Di ba parang hindi natin maintindihan kung bakit? Pastor, di mo alam kung ano yung boses ko. Ang layo po nito. Kung meron lang po tayong 7 notes, do, re, mi, fa, sol, la, ti. Do. Pastor, wala ako doon. Nasa do sharp ako. Pero you know what? When you start opening up your mouths and sing praises to the Lord starts working. So pagising mo, you feel the heaviness, ang bigat ng pakiramdam. And I'm preaching you this because, I don't know, for some reason, I felt heavy. Nung pagising ko ng Monday and Tuesday, I was keep on thinking, what's happening? Ano kaya mangyayari? In fact, I-share ko nga sa staff meeting namin na, I feel heavy. And then God reminded me, praise is a weapon. You gotta praise the Lord in the midst of that heaviness and declare who God has been to you and who God is to your life. So even when it hurts, sing. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Every time you feel heavy, every time you feel sad, huwag ka lang umawit pagkatapos ng problema. Start singing at the beginning, in the middle of it, and declare God's faithfulness. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Praise from a painful place. You know why? Because praise is not just a weapon. Praise is a sacrifice. Praise is a sacrifice. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 13 verse 15? Through Jesus Christ, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Katulad ng mga Israelites habang captivity sila ng mga Babylon, pinagtatawanan sila ng kanilang mga kaaway, hinahamak ng kanilang mga kaaway. Sige nga, kumanta nga kayo ng pagpupuri sa Panginoon, awitin nyo nga yung inaawit nyo sa Jerusalem. Sabi nila, can we sing songs of praise in a foreign land?
Kaya nga ba nating magpuri sa Panginoon kahit tayo ay nasa gitna ng isang pagsubok? Can you praise God from a painful place? Because it takes faith to praise God in a tough situation. It takes faith to praise God in the middle of a painful situation. Kaya mo bang kumanta ng mga awitin sa ating Panginoon kahit hindi mo nakuha yung gusto mong makuha? Kaya mo bang magpuri at magpasalam? Kaya mo bang ibuka ang iyong bibig at umawit ng pagpupuri sa ating Panginoon kapag hindi kanya pinagaling sa cancer? Kaya mo bang magpuri at sumamba sa ating Panginoon kahit hindi ka binalikan ng asawa mo at hindi mo nakuha yung promotion? Can you still praise God even when it hurts? Even when it hurts like hell? Kasi ang mga Babylon, hindi nila naalipin ang mga Israelites dahil lang mas malakas ang Babylon sa kanila. Hindi na alipin ng mga Israelites ng Babylon dahil mas maganda ang military strategy ng Babylon. No. Sinadya talaga ng Diyos yun. It is a wake-up call for them. Ginamit ng Lord ang Babylon para manumbalik uli ang mga Israelites sa Diyos. You don't get it? Ginamit ng Lord yung Babylon para bumalik ili sila sa Diyos. Third time is a charm. Minsan gagamitin ng Lord yung masasakit na sitwasyon para bumalik ka uli sa Diyos. Minsan gagamitin ng Lord yung frustration, yung disappointment, yung loss, yung heartbreak, yung pagkalugi. Kasi hindi natin maiiwasan ng sakit. In fact, scientifically speaking, ang sakit, necessity. Kailangan. Kasi kung hindi ka nasasaktan, hindi ka makakasurvive. Ang hirap intindihan, no? Totoo yan. Kasi kung halimbawa, nasusugatan ka, binabali na yung kamay mo, pero hindi mo nararamdaman, kahit na baliin ng baliin, wala kang gagawin. Kasi hindi ka nasasaktan. Yung nga lang, minsan, ang interpretation natin sa pain, ayaw natin ng pain. Pero biologically speaking, supportan ako ng mga doktor, ng mga nurse, ng mga biologists here, na ang pain, ginagamit ng ating Panginoon bilang natural alarm clock ng ating katawan. Para sabihin sa atin, something is wrong with your body. So yung pain, hindi siya para ipahamak ka. Yung pain sa katawan natin, importante para protektahan ka. Make sense? Okay, hindi pa rin. Yung nga lang minsan, pag nasasaktan ka na, gagawa ka ng paraan para mawala yung sakit, di ba? Marami sa inyo din nakakaalam, diagnose ako na may migraine. So, 2021 I think, o 2020 I think, na-diagnose ako na meron akong migraine. So, dumating ako sa point na nagbavomit ako sunod-sunod sa buong araw. Nakakita, sa lahat ng mga may migraine dito, kayo lang makakaintindi sa akin na nakakita tayo ng stars. Yung sa pelikula na nakakita, yung talaga nakakita kami ng stars kapag sinusumpong, come on now, come on. Nga lang kasi yung migraine, sakit ng pangmayaman. Yeah. Oh. So nagpa-check up ako sa doktor, binigyan niya ako ng tip. Sabi niya sa akin, hindi porket mamamigraine. Kasi before, every time na imamigraine ako, iinuman ko ng Advil. Pakiramdam ko, pag sumasakit ang ulo ko, iinuman ko ng Advil. Ang sabi sa akin ng doktor, hindi porket masakit ang ulo mo, iinuman mo kagad ng gamot. In fact, kapag masakit ang ulo mo, may sinasabi yung katawan mo sa'yo. So starting from there, sinunod ko yung payo niya, and you know what? Bihirang-bihira ako sumpungin ng migraine. Kapag sinusumpong ako ng migraine, hindi agad ako uminom ng Advil. Tinatanong ko ang sarili ko, bakit ka sinusumpong ng migraine? Nasobrahan ka ba sa kape? Nasobrahan ka sa nasobrahan ka sa puyat? Umasa ka sa mga lalaking hindi joke. Okay, hindi pala kasama 'yon. I mean, nasobrahan ka ba sa puyat? Nasobrahan ka ba sa kape? Kasi sa mga may migraine, bawal ang caffeine. Diba? Nasobrahan ka pa sa caffeine, nasobrahan ka sa ganito. At kapag nalaman ka, nga, hindi kompleto yung tulog ko this year. So kaya sumasakit. So every time sumasakit siya, china-challenge ko yung sakit at sinasabi ko, bakit ka sumasakit? Anong gusto mong sabihin sa akin? Which is a good illustration of what we should do when we experience pain. Imbis na hingin mo sa Panginoon, Lord, Advil, pahintuin mo yung pain. Tanungin mo sarili mo, Lord, anong sinasabi mo sa akin sa pain na ito na pinagdadaanan ko? Amen? Kasi kung ito talaga ang daan para sa next level ng aking buhay, I'm willing to go through this pain for me to experience the next level that you have for my life. After all, marirealize nyo po, di ba? Kapag dumaan ka sa sakit at napagtagumpayan mo yung sakit,
Nababago ka ba ng sakit? Di ba? Sino sa inyo, nung dumaan kayo sa sakit, naging better kayo? Nung dumaan kayo sa sakit, naging stronger kayo. Kaya ka nga strong ngayon eh. Kaya ka mapili sa mga manliligaw ngayon eh. Kasi nasaktan ka before. Di ba? So nung dumaan ka sa sakit, dumaan ka sa panluloko, dumaan ka sa dumaan ka sa hirap, natuto ka. Kasi pag dumaan ka sa hirap, dalawa lang naman epekto niyan eh. Either you will be defeated or you will be stronger. Either you will be bitter or you will be better. Kasi kung hindi ka mag-grow through the pain, you are wasting your pain. Kung hindi ka matututo dun sa pain, kung hindi ka lalago sa pain, sayang yung pain. Don't waste your pain. Learn from it. Allow every struggle to make you stronger. Kapag may mga struggle, Lord, anong tinuturo mo sa akin? Anong sinasabi mo sa akin? Okay, Lord, I don't know what's going to happen, but I will start to praise you. I will praise you even when I'm in a painful situation because I know that you have a purpose in my life. Amen? Masakit ang mawalan. Masakit, mahirap. Mahirap ang masaktan. Ay, alam ng katabi mo yan. Mahirap ang masaktan. Pero alam nyo ba, na hindi aksidenteng yun ang solusyon ng Diyos, praise. Because every time, listen to me, every time you praise, you magnify the Lord. Listen to me. Every time you praise, you magnify the Lord. Naalala nyo si David, sabi niya, magnify the Lord with me. What is that even supposed to mean? Magnify the Lord. Naalala nyo po ba na elementary tayo, may magnifying glass kayo? May tanong ako sa inyo. Pag yung magnifying glass po ba ninyo, tinutok ninyo sa langgam, lumalaki po ba yung langgam? Okay, bibigyan ko kayo ng 30 seconds para baguhin yung sagot ninyo. I-reevaluate po ninyo at usisaing mabuti yung tinatanong ko para make sure na naiintindihan po ninyong mabuti yung aking quiz today. Are you ready? Game ka na ba? Okay, ulitin ko ang tanong. Yung magnifying glass po ba, kapag tinutok nyo sa langgam, lumalaki yung langgam? Uulitin ko po uli. Bibigyan ko uli na kayo ng pagkakataon para i-re-evaluate po yung inyong sagot. Mag-isip po kayong mabuti. Okay, mag-isip po kayo mabuti. Okay, ulitin natin. Bigyan ko kayo ng 10 seconds to re-evaluate your answer. Okay? Ulitin ko ulit ang tanong. Third time is a charm. Kapag po ba yung magnifying glass, tinapat ko sa langgam, lumalaki po ba yung langgam? Ay, salamat Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Napakabuti mo po. You are a God of wisdom. So ulit. So ang magnifying glass, pag tinapat mo sa langgam, hindi lumalaki yung langgam. Lumalaki yung tingin mo sa langgam. Komprende? Pag nagpupuri ka sa Diyos, ganun. Pag umaawit ka, how great is our God. Hindi nalalaki ang Diyos, malaki na siya. Wala nang ilalaki yung Diyos, malaki na yun. Pero every time you start to focus on God, hindi siya lumalaki, pero lumalaki siya sa pananaw mo. So ngayon, mas malaki ang Diyos kesa sa sakit mo. Mas malaki ang Diyos kesa sa frustration mo. Kaya mo siya minamagnify. You are changing your perspective. When you praise, you magnify Him. Kaya nga po ang pagpupuri, hindi po yan hard work. Minsan kasi, work hard para magpuri ka sa Panginoon. No, it's not. Praising the Lord is not a hard work. It's a heart work. It starts from your heart. It starts from within. So are you praising God through your mouth or through your heart? That even when you are hurting, you are praising the Lord from a painful situation. And I will close with this. Sabi ng Psalms 34 verse 1 to 8, I will praise the Lord at all times, and I will constantly speak His praises. I will boast only in the Lord. Let all who are helpless take heart. Come, let us tell of the Lord's greatness. Let us exalt His name together. Basa, verse 4. I prayed to the Lord, and He answered me. He freed me from all my fears. Those who look to Him for help will be radiant with joy. No shadow of shame will darken their faces. In my desperation, I prayed, and the Lord listened. He saved me from all my troubles. For the angel of the Lord is a guard
He surrounds and defends all who fear Him. Oh, verse 8, oh, taste and see, highlight this part, that the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in Him. Beautiful verse. Actually, pwede ako magtapos ngayon. Sabihin ko sa inyo, oh, taste and see that the Lord is good. Pero it's unfair. Because when David is writing this, David was not writing this in the middle of the pain. David was writing this after the pain. So tapos na siya sa hirap. Tapos tsaka niya sinabing, oh, taste and see that the Lord is good. Ano ang sinasabi sa atin dito ni David? Naranasan ko yung kanyang kabutihan. Natikman ko. Nakita ko na mabuti ang Diyos. Tapos na siya doon. So unfair sa atin. Kung dumadaan ka pa lang. Mahirap i-taste and see yung goodness ng Lord kapag dumadaan ka pa kasi mas matapang yung lasa ng pain kesa minsan sa lasa ng presence. Kasi parang mas overwhelmed ka because you magnify the problem more than you magnify the Lord. But David was actually telling us from a perspective of reflection. Binabalikan niya kung paano naging mabuti ang Diyos sa kanyang buhay. At kapag sinasabi niya at binabalikan niya, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, sinasabi sa atin ni David na alam kong dumadaan kayo currently sa hirap ng sitwasyon, pero ang tunay na worship is not focusing on what you feel. It's not focusing on the uncertainty of your situation. Worship is focusing on the certainty of your God. So mag-reflect ka. Hindi ka makakapagpuri kapag hindi ka nagre-reflect. Okay, listen to me. Eyes on me. You can be blessed and don't feel blessed. You can be blessed and don't feel blessed. Maaring hindi mo nararamdaman na blessed ka, pero hindi ibig sabihin hindi ka blessed. You can be blessed and not feel blessed. Kaya, okay, you are blessed, but since nakatingin ka sa ibang mas blessed, hindi mo na-feel yung blessing. So, kaya hindi mo maramdaman, walang reflection. Hindi ka nagbabalik tanaw sa mga bagay na pinagdaanan mo before. Hindi mo nare-realize na yung tinatamasa mo ngayon, dati mong ipinapanalangin yan. Yung testimony mo ngayon, dating test na pinagdaanan mo. Yung message na sinishare mo, dating mess na pinagdaanan mo. And you have to reflect. Mahirap magpuri kapag hindi natin nare-realize kung gaano kabuti ang ating Panginoon. That's why we have link-up groups after the service. Reflection. That's why we have Connect Experience online after the service via Zoom to reflect. Ang daming sinabi ni Pastor about God's goodness and God's greatness, pero how can I make it personal in my life? So you will have to reflect. Oo nga, no? Napakabuti ng ating Panginoon. Noong 2005, nagdadrive kami papunta ng Tagaytay. Umikot yung sasakyan 3 beses. Ni isa sa amin, walang malubhang nangyari. Na-aksidente kami, pero pre-reserve kami ng Panginoon. That's our story, by the way. Amen? So you reflect now. Kapag sinabi mo lang kasing God is good all the time, pero tanungin kita, paano naging mabuti si Lord sa'yo? Now, think about your life. Is there any part of your life na makakapag-testify na naging mabuti ang Diyos sa'yo? Alam ko pong hindi lahat ng pangyayari sa buhay niyo perpekto, pero sigurado ako merong isang bagay, 2 bagay, 3 bagay. Taas nga po ng kamay ninyo. 2. Ilan yung daliri ninyo? May 10 bagay na pwede niyong ipagpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan for everything that He has done. Instead of magnifying the circumstance, magnify the Lord. Si Paul and Silas nasa loob ng kulungan, pwede silang magreklamo. Pwede silang mag-focus sa kanilang circumstance. Pero anong ginawa nila? Nag-reflect sila sa goodness ng Lord, hindi sa kanilang circumstance. Hindi sila nag-dwell sa kanilang problem, nag-dwell sila sa kanilang Diyos. Kasi marami sa atin parang tsaa. Nakababad ka sa parehong sitwasyon kahit tapos na. Gusto ng Panginoon na mag-move forward ka. Gusto ng Lord na mag-move on ka and reflect all the things that God has done in your life. Anong ginawa nila? Ang sabi ng scripture sa verse 25, about midnight, Acts 16, Paul and Silas were praying and singing hymns to God in the middle of the night. In the middle of the night. At midnight. And the other prisoners were listening to them. And what happened after they praised? Suddenly,
Highlight this part. There was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken, and at once, immediately, the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. Balik mo yung verse 25, anak. Basahin niyo yung unang dalawang salita, about midnight. For many years, akala ko, nung midnight sila nagsimulang kumanta. But I stand corrected. Hindi sila hating gabi nagsimula. Inabot na sila ng hating gabi, kakakanta. So nung hating gabi, hindi yun yung simula ng pagpupuri nila. Yung hating gabi, dun nagsimulang sumagot ang Diyos. So ibig sabihin, for many hours, they were singing and not receive an answer. But they kept on singing anyway. They kept on praying anyway. Kahit walang sagot, pray lang. Kahit walang sagot, simba lang. Kahit walang sagot, basa lang ng Bible. Kahit hindi pa gumagaling, manalangin lang, magpuri lang. Kasi darating din yung midnight season, verse 26, that suddenly there was such a violent earthquake that God will set you free. Let us praise our way to our healing. Let us praise our way to our breakthrough. Imbis na magreklamo tayo, mag-complain tayo at lumabas sa bibig natin lahat ng simptomas, lahat ng mali. Speak not what you see. Speak what you want to see. Alam kong hindi ka sure sa future ng anak mo, pero speak what you want your child to be. Speak what you want them to be. Speak what you want your family to be. Speak about the goodness of your God, because there is victory in your praise. Invite God's presence, because kapag nandito ang presensya ng Diyos, nandito ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sana dumating yung pagkakataon na invite ka lang na invite ng presensya ng Panginoon, na kahit gaano kasakit ang nararamdaman mo, ma-overwhelm mo yun ng tindi ng presensya ng ating Panginoon. That you will say, Psalms 34, I will bless the Lord at all times, and His praise shall continually be in my mouth. Can I rephrase this? Pwede ko ba i-rephrase? Ganito tayo. I will bless the Lord sometimes, and His praise will eventually be in my mouth. That's not what the Word of God is saying. Ang sabi ng Scripture, bless the Lord at all times. Ano mang sitwasyon ng iyong buhay, nasa promotion o demotion, nasa sakit o kagalingan, nasa breakthrough or breakdown, nasa setup or setback, kailangan nating matutong magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon at hayaan natin na ang bibig natin ay patuloy na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. After all, may magagawa ba ang pag-alala mo? After all, may magagawa ba ang takot mo? May magagawa ba ang doubts at ang fear mo? Let go of that fear. Let go of that doubt. Get rid of that bitterness and start praising God. Opening up your mouths and give thanks to the Lord, for He is good and His mercy endures forever. Let us